design tayo ng SRB, ng Singly Reinforced Beam. Kasi nung unang tatlong situation natin, puro analysis. So may bakal na, ina-analyze lang natin. So pag design pa, paano ba? May given na tayo na load, tas aalamin natin kung ilang bakal yung ilalagay natin. So basahin ko muna yung question. Disclaimer muna. Yung question ulit nanggagaling sa review center ko o kaya dun sa mga notes ko nung college. So ito yung tanong. Given the properties of a concrete beam, effective depth is 380, width is 300 mm, tapos FC prime is 300 MPa, Fy is 415. Question is, find the number of 16 mm diameter bars required if the design moment at ultimate loads is 200 kN meter using NSCP 2001. So, sinamarize ko na siya dito. Isa lang yung tanong, ano daw yung N pag gamit mo ay 16 mm rebars? Tignan nyo guys, oh, given na dito is yung MU. Di ba ito yung kinocompute natin nung una? Pag nag-a-analyze tayo ng SRB. So, pabaliktad. Paano ba ang approach natin sa ganyan? So, sulat natin yung formula ni MU. Formula ni MU is equals to Pmn. Eh, ano ba si Mn? Di ba dalawa lang naman formula niyan? It's either C times Z o kaya T times Z. So, pwede natin gamitin yan. Try nga natin, gamitin natin yung T times Z. So, Mu is equals to Phi. Eh, ano ba si T, ASFY. Pag nag-yield, ilalagay ko muna dito kasi common mistake to ha. Yung iba pag nagde-design sila, ina-assume nila nag-yield kagad. So, mali yun. So, ilalagay ko muna dito is Fy or Fs. Tapos, Z is D minus A over 2. So, compute natin. Meron tayo nung 200 kN dito. Tapos, ito 2001, 0.9. AS hindi natin alam. Si Fy meron tayo. Pero hindi tayo sure kasi baka mamaya Fs pala siya. So, hindi rin natin alam to. D meron tayo. A wala tayo. Ang daming unknown. So, kasi, ang approach talaga dyan is si CZ gagamitin mo. Bale ganito. Kuhain ko lang upuan. So, Mu, gagamitin natin si CZ. Mu is equals to Phi 0.85 Fc prime AB multiplied by D minus A over 2. So, substitute natin yung values, 200 kN meter, tapos gagawin natin Newton mm para kaakop dito sa mga value ng natin, mga unit. So, 200 times 10 raised to 6. So, yan yung appropriate niya. Tanggapin nyo na lang. Phi is 0.9, tapos multiply kay 0.85. Fc prime given 30. Tapos A hindi natin alam. Si B given 300. Effective depth is 380 minus A over 2. So guys, pwede na i-shift solve to, di ba? Kaso problema ulit, bawal na si shift solve sa So simplify na lang natin. Etong mga numerical value na to, ilipat ko rito. Tapos yung A na natira dito, i-distribute ko. So meron na ako dito, kinompute ko na kagad para hindi tayo matagal. So 29,048.6565 is equals to, so distribute si A, 380A, tapos distribute ulit si A, A squared na mangyari, over 2. Tapos gusto ko siya i-simplify. I-times ko nga siya ng buong equation, times ko by 2 para matanggal tong denominator. Tapos gawin ko, standard form ng quadratic. Kasi mangyayari dito, quadratic, o may A squared ka, tapos may A ka dito. Dapat nasa isang side na equation lahat, tapos naka-equal sa 0. A squared minus 760A plus 58097.313. So, ayan naka-equate na siya sa 0. May formula lang naman tayo. Tapos yung mga coefficient, yung value nung ilalagay natin sa formula. Kumbaga, ito si A, yung coefficient dito na may squared. Ito si B. Tapos, ito si C. So, quadratic formula, x is equals to negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, substitute lang natin itong mga values na to. A is 1, coefficient niya. Tapos, b is negative 760. Huwag kakalimutan yung negative kasi standard form dapat positive to. Therefore, negative 760 yung value ng b natin. Tapos, si c is 58,000 and so on. So, pag sinubstitute nyo, dalawa makukuha nyo. Yung unang value, pag positive ginamit nyo or plus. Yung pangalawa, pag minus. Ngari, tinakpan ko siya. So, x1, yung unang value, pag plus ang ginamit mo, 673.773 mm. So, tatlong decimal lang guys. For the sake lang ng problem. Yung pangalawang makukuha mo is 86.227 mm. So, matik, ito yung gagamitin mong value. Yun yung value ni A na kinocompute mo dito. Si depth of compression block. Kasi,
Yung A mo hindi naman naaabot ng 673 kasi 380 nga lang effective depth mo, di ba? A mo hanggang dito lang. So, mali itong value na to. Pipili ka lang. Tapos ngayon, kung may A ka na, di ba may formula ka na A is equals to beta sub 1 times C, where beta sub 1 is kinocompute mo. Kukumputin mo, kaya base kay NSCP, pag ang FC prime mo daw is less than or equal to 30 MPa, kasi NSCP 2001 ang ginagamit natin. So, beta sub 1 mo, value is 0.85. Tapos, sige, substitute na natin yung values. 86.227 equals to 0.85 C. C, therefore, is equals to 101.443 mm. So, commercial muna tayo. Isa pang common mistake na ginagawa dito, pag nakuha nila yung A, eto, na-compute na nila yung A, babalik na sila dito sa formula ng T kasi masasubstitute mo dito. Tapos, eto nga, ina-assume nila na Fy, which is mali. Wag na wag niyong gagawin yun, ha? Mamaya, papakita ko kung bakit. Tapos, si A, may nakuha ka na. Tapos, makukuha mo yung AS. Therefore, makukuha mo na yung number ng bakal. So, mali yun, ha? May mga kulang. Kasi bakit? Hindi lahat ng oras nag-yield yung bakal mo. Kaya nga kinuha ko tong C. Kasi gagamitin siya natin dito sa sa stress checking. So, wag kakalimutan to, ha. So, ito, wag kakalimutan rin muna. Lagyan natin ng asterisk na nakabilog. So, stress check. Bilugan ko yung asterisk. So, i-stress check mo muna siya. So, Fs is equals to 600 D minus C over C. So, substitute natin yung value. 600, D is 380, minus C na 101.443 over 101.443. So, value ng Fs natin o yung actual stress sa steel, 1647.561 MPa. Ano ibig sabihin? Di ba greater than Fy to? So, mako-conclude natin na nag-yield siya. So, ang gagamitin natin is Fy. Pag hindi siya nag-yield, ang gagamitin mo si Fs. Pag hindi siya umabot, kumbaga, ng 415. Pwede na natin gamitin tong formula na to, si TZ. Ito to. So, baka kasi hindi magkasya mamaya. Dito muna. Sige, dito na. Mu is equals to Phi As Fy. Na-sure ka ng Fy, D minus A over 2. So, Mu is 200 times 10 raised to 6 is equals to 0.9. As yung hinahanap natin. So, As, Fy is 415. Tapos, D is 380 minus A over 2. Ang value ng A natin is 86.227. So, tama to, ha. Hindi ka na kailangan mag-recompute ng A o kaya ng C kasi nga, chinek mo, tama siya, nag-yield siya. Tsaka, yung ano naman to, design to 227 over 2. So, As therefore is equals to 1589, oops, kita ba? 0.482. So, dahil area yan, mm squared, area ng bakal. Yun pa lang yung kinompute mo na AS required pag subjected yung beam mo sa ultimate load na 200 kN. So, kukuhain natin ngayon yung number na bakal na kailangan niya. N is equals to yung AS na na-compute mo, syempre, divided by sa area ng isang 16 mm rebar para makuha mo yung number ng bakal. 1589.482 divided by pi r squared lang naman yung ano yung r. 16 divided by ito ngayon. Tapos i-squared mo siya. N is equals to 7.905. Tapos ano ngayon to? Round up palagi. Ganun pag may bakal ka, kahit lumabas ko na rin dito, 7.05 halimbawa, lagi kang pa-round up kasi nire-require nga na bakal nung nag-compute ka is 7.05. So, pag 7, mas mababa, hindi niya na kaya. So, round up, 8 pieces. So, bibilugan ko na ba to? Ay, babaksan ko na ba to? Siyempre, hindi pa. Kasi common mistake na naman yan. Pag nagko-compute sila, kunwari may nakuha na silang number ng bakal, 8 pieces na 16 mm, yun kaagad sinasagot nila. So, mali yun. Bakit? So, asterisk ko muna to, ha. Bakit? Kasi di ba nung nagdi-discuss ako nung una sa part 2 nung basic concepts ng SRB, di ba sinabi ko dun na SRB is yung raw actual should be less than or equal sa raw max, tsaka greater than or equal sa raw min. So mahalaga to. Dapat i-check mo muna siya. Yung raw act mo dapat pumasok kay raw min tsaka kay raw max. So computein muna natin yung raw act. Para makuha si raw act, computein mo si
AS actual. So, AS actual is 8 16 mm na bakal. So, AS actual is equals to 1608.495 mm squared. Raw actual, yung formula na binigay ko nun, is AS actual syempre kasi actual to eh. AS over BD. So, 1608.495 mm squared. Tapos, 300 times 380. Anong value nito? Raw act is 0.0141 and so on. Tapos, compare natin nga siya kanino. Kay raw mean, by formula, raw mean, 1.4 over Fy. So, Fy natin, 415. Value ngayon nito is 0.00337 and so on. Tapos, dalawa yung raw mean natin, di ba? Yung isa is square root of Fc prime over 4Fy. So, substitute mo si Fc prime tsaka si Fy, 30 tsaka 415. Di ko na ilalagay dito. Sulat ko na lang na 0.0032995 and so on. So, haba, no? So, di ba pag na-compute mo na silang dalawa, choose whichever is higher. Ano ba yung mas mataas dyan? Ito. So, tignan nyo, mas maliit si raw mean kay raw act. So, nasatisfy na tong equation na to. Itong inequality ba to? O tawag dyan. So, okay. Okay tayo kay raw mean. So, raw max is by formula ng NSCP 2001 is 0.75 raw balance, raw B. Eh, ano ba si raw B? So, 0.75, 0.85 beta sub 1 Fc prime over Fy, kabisaduhin to 600 over 600 plus Fy. Yumuyug-yug yung board. So, substitute natin yung value, 0.75, 0.85. So, beta sub 1 natin, kanina sinabi na, 0.85 din. 0.85. Fc prime is 30 over 415. So, lagay ko na lang sa baba to 600 over 600 plus 415. Raw max now is equals to, nakuha natin is 0.0232 and so on. So, tignan nyo, mas malaki si raw max sa nakuha nating raw mean. Ibig sabihin, okay din to. Pumasok siya sa mga requirement ni NSCP. Therefore, pwede ko na sabihin na tama pala yung na-compute natin. So kung hindi mo siya i-check, makukuha mo naman pala yung tamang sagot. Pero yun nga lang, hindi mo nasasatisfy. Paano pag hindi niya nasatisfy yung mga requirement ng NSCP or hindi ka nag-stress check? O kaya, yun nga, inassume mo na Fy kagad to. Pwede ka magkamali dun. So, ang sagot mo is 16 mm diameter. Anong gusto ko sabihin dito? Paano ko ipoprove pala na hindi laging Fy to? Kasi halimbawa, ganito ito, mahalaga. Kailangan, kailangan yung panoorin to. Halimbawa, ang given ko ay Mu is 400 kN. Tapos, same lang yung dimension ni beam. 300 yung B, tapos yung D mo effective depth ay 380. Tapos Fc prime 30 MPa, tapos Fy mo is 415. So kapares nito, yung iba lang natin is 400. So magko-compute tayo ngayon nito. So ito yung MUCG, ang mako-compute nating una is A. Tapos ang lumabas diyan pag kinompute mo is 212.055 mm. Kasi interpret ko mamaya kung ba't ganito para hindi kayo nalilito. Si ngayon na makukuha is 249.477. Therefore, makakapag-stress check ka na Fs, 313.912 MPa. Uy! Di ba less than to kay Fy na 415? Bakit? Anong interpretation dito? Tignan nyo guys, in-applyan nyo siya ng napakalaking load. Doble nung 200 nga 400. Hindi ka naman nagbago ng size ng beam mo. Ganun pa rin yung beam mo. Kaya nung nilagyan mo siya ngayon ng load, sabi niya, putik, parang hindi ko kaya itong lagyan ko nga ng maraming bakal. So, nilalagyan niya ng maraming bakal ngayon. Pag nilagyan mo ng maraming bakal, ano nangyayari? Over-reinforce yun, di ba? Ngayon, pag over-reinforce ka, anong kadalasan nangyayari? Hindi nag-yield yung bakal mo. Kaya tignan nyo, Fs lang yung lumabas. So, pag kinontinue ko to, yung AS required na mako-compute mo, pag ginawa mo to, AS required yan, di ba? 516.768. So, ang laki Ang katumbas niya na N is 25.70 or 26 pieces
na 16mm. Tingnan mo paano mo pagkakasya. Yun nga lang, hindi mo nga mapagkakasya dun sa biga mo eh. Sobrang dami na kailangan niyang bakal. Malamang di talaga mag-yield yan. So, unsafe. Tapos, tignan nyo yung raw actual na mako-compute. 0.0459. Tignan nyo, lagpas-lagpas ng raw max nyo. Oh, nasa ano yata, halos doble. So, yun lang. Tandaan, yung mga common na mistakes dito, ito naman, in-asterisk ko, huwag i-assume na FY agad. Huwag kakalimutan na mag-stress check. Huwag rin kakalimutan na check nyo kung pasok sa requirements ni NSCP dun sa ROMAX tsaka ROMIN. So wala ba akong nakaligtaan na importante? So wala naman. Yun lang. So thank you sa panonood. Yun ang design ng singly reinforced beam. Thank you.